Tayo. Ang ingay-ingay ni Anjo. Lahat na lahat na lang kinakagkag. O nga pala, si Anjo Iliana, yung video ni Anjo Iliana, nakita ko lang kanina, napasadahan ko kasi nagre-review ako ng mga short video, reels. Si Anjo Iliana, yung video niya, yung kamanya ko lang niya, yun pala yung nagbigay sa akin ng 2 million views diyan sa may Facebook Reels. Eh, salamat naman. Tangina mong Anjo ka. May pakinabang ka kahit papaano sa akin. O ayan, ito maingay na parang si Anjo diversion lang ito, eh. Dina-divert nila para masira si Tito Sen, buong Itbulaga. Actually, ang ginagamit lang ni Anjo Iliana ay nagiging stepping stone lang niya ang Itbulaga. Binibiranan niya pati si Jose Manalo at saka si Alan Kay binabakbakan na. Eh kaya lang stepping stone lang 'yon para direktang masira yung TVJ, lalong-lalo na si Tito Soto dahil nga si Tito Soto ay pinapangunahan Balay Elena Ilarte siya, pinapangunahan ang pag-iimbestiga dito kay Jinggoy na naging amo ni Anjo. Okay. Sabi dito ni Anjo Iliana, followers daw niya, pinapatakbo siyang senador para meron daw silang boses sa Senado. Mga mahihirap na tao ito. Ang tanong, kaya mo bang manalo, Tikboy? Di ba? Saltik Boy. Kung pangalan. Eh, ang dami-dami ngayon. Isa sa mga binabakbakan dito, pati si Alan Kay. Eto nga, tignan natin yung mga revelations niya patungkol kay Alan Kay. Boom, 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 boom. Oh, ito ba yun? Good afternoon at kumusta kayong mga binabagyo? Palakas ang ulan, kaya dyan lang kayo sa bahay, nood-nood. Reka, shoutout. Meron na ako nakita na may reaction yata si Alan Kay. Yan. Dahil dun sa mga supporters natin na pinapatakbo ko ng senador. Ang tawag na nga sa akin ngayon Kuya Sen. Kuya Sen. Bakit kaya ako tinawag na Kuya Sen? Bugbog Sen. Anyway, ang sabi ni Alan Kay, according to dun sa nabasa ko wag na daw akong pumasok kasi makakadagdag lang daw ako sa problema. Siyempre, opinion niya yun. O ngayon natapos na siya magbigay ng opinion, pwede na magkwento ngayon. Ayan. Ganun kasi ako. Ito si Anjo Iliana, boy chismoso to. Oh. Puro kwento pero puro bluff naman, di ba? Siraan mo ko, kwentuhan kita. Ayan. Actually, kung titignan mo dito, wala namang paninira dito si Alan Kay. Sabi nito, huwag ka na dumagdag. Sakit ng ulo ng mga Pilipino. Hindi naman niya sinabing sakit ng ulo ka, Anjo. Di ba? Unang-una, si Alan Kay, masama loob ko dyan dahil binentahan ako niyan ng Lincoln Navigator na napakamahal. Bakit mo binili? Yun lang. Tarantado ka pala Hindi ka naman pinilit Kahit na bentahan ka ng sobrang mahal, kung ayaw mong bilhin, wala siyang magagawa. Parang nasa 2 point, ewan ko i-correct niyo kung mali ako, parang 2.6 million na Navigator. Lincoln Navigator, SUV. Hindi ko alam, yung binenta sa akin, sira Robert, pala. Siya? Sira pala? Yung alalay niya. Sira pala daw. Hindi, nagkikendi siya kasi naglalaway. Naglalaway si Anjo. Siguro, change smoker din. Hindi lang natin alam. Kasi ganyan yung epekto pag change smoker ka. Yan, kailangan mo ng... bakit nung binili mo yung sakyan ni Alan Kay, Janet Stone, hello? Bakit hindi mo sinuri, maigi? Hindi mo chinek up? Ikaw yung bubo. Nung pagkatapos ibenta, sabi sa akin, dapat di mo na binili yan, sirain yan. So in other words, bukod sa nabili ko ng 2.4 million,
pinaayos ko yung ano kasi yun air suspension. Gumastos ako ng 900,000. Tapos nabenta ko na lang siguro mga 1 million kay R33, yung kaibigan ni ano. So masama loob ko, sabi ko masamang ugaling baklita pala to. Simula bakit hindi mo yan sinabi sa kanya? Bakit mo ngayon dinadala ngayon na sobrang tagal na? Bakit hindi mo kinumpronta si Alan Kay? Bakit sa social media ka naglalabas ng katarantaduhan mo? Yun lang. Hindi na masyado nagdiditikit dyan. Tapos nung araw, ang yabang yan dati, lahat daw ng basketball player na amateur, binubuking niya. Ang sabi ko, paano mo na bubuking yan? Binibigyan lang daw ng rubber shoes, tapos inuuwi na. Pinagmamalaki niya dati yung dalawang magkapatid na taga San Beda. Lagi naman niya niyayabang. May nagtanong, ewan kung si Joey De Leon ang nandun doon. Tinanong, si James Yap. Tumatawa-tawa siya, tapos umamin siya na dinala niya daw si James Yap sa bahay niya doon sa Tandang Sora at binigyan lang ng magandang rubber shoes na booking na niya. Wow. Ayan. James Yap, galing kay Alan Kayan na chismoso yung si Tikboy. Ayan, yung mga tiratang Tikboy. Pero ito yung nakakabahala rin. Ayan, ito yung pagbanggit niya kay Jose Manalo. Sasabihin ko na sa inyo, isa sa pinakamasamang ugali dyan sa Itbulaga, si Jose Manalo. Papatulan natin yung pagkachismoso ni Tikboy. Okay lang. Maaga pa naman. Okay, sige. Paano tayo kay Tikboy? Samang ugali dyan sa Itbulaga, si Jose Manalo. Opo. Pag wala si bossing dyan, napakayabang niyang taong yan. Ilang beses ko nang gusto sapakin yan eh. Wow. Siyempre. Ang galing magsabi. Gusto, ba't di mo sinapak? Gagaling-galing. Ito yung mga gustong-gusto ng mga ng mga alipures, ng mga kabubuhan, yung mga nagtatapang-tapangan sa social media. Nagtatrabaho tayo. Cool. Napakayabang niya. Tsaka may atraso sa akin yan. Yung si Jose Manalo. Ito na, for the first time, at aminin ko sa inyo, nung ako po ay hiwalay sa aking asawa, nagkaroon po ako ng girlfriend at minahal ko naman siya. Sa katunayan, nag-live-in kami ng almost 1 year. Hindi naman maiwasan na nagkatampuhan, yan. Nagkakaroon kayo ng LQ. Yung girlfriend ko yan ay dancer ng Itbulaga. Kasi gusto ko yung mababait, gusto ko yung hindi mayaman, gusto ko yung masipag, yan naging girlfriend ko yan. Mamaya i-reveal ko yung pangalan. Minsan nag-LQ kami. Hello. Nagsumbong sa akin yung girlfriend ko. Sabi sa akin na kasi medyo parang umiiyak siya nun eh. Pinagalitan daw siya ni Jose Manalo. Ang sabing ganon, bakit ka kumakabit sa may asawa? May asawa na yun. Hiwalay mo yan si Anjo, may asawa na yan. Hiwalay na nga ako, di ba? Pero sinabi ni Jose Manalo dun sa bahay, hiwalay mo na yan. May asawa na yan, pinagalitan. So, medyo nag-iiyak yung girlfriend ko. So, ang ending, nung medyo naghiwalay kami, ang ending, etong Jose Manalo, inahas pala. Alam mo, kahit na ganong kasiraan o paninira, kahit na ganong buyuhin yung babae, kung talagang mahal ka ng babae, hindi kayo hiwalayan. Di ba? Di ba? Kahit na gano'ng kakasama, kung talagang patay na patay sa'yo yung babae, hindi ka iiwan. Di ba? Di ba? O ngayon, isinisisi ni Anjo Iliana yung paghihiwalay nila ni Merjen na asawa ngayon ni Jose. Yun yung asawa ngayon ni Jose na dating dancer ng EB-Babe ba yun dati? Basta dancer siya ng Itbulaga. Di ba? Ngayon, isinisisi ni Anjo kung bakit naghiwalay sila ni Merjen kay Jose. Baka mas magaling si Jose. Baka mas magaling kumain si Jose. Baka mas mahaba si Jose. Baka mas matinding rumomansa si Jose. Kaya ka iniwan. Di ba? At saka mas matalino si Jose. At saka higit naman na mas sikat si Jose kaysa sa'yo ngayon.
Yun lang. Maganda na eh. Parang nag-iiyak-iyak si Tikboy dito eh. Oh. Kaya pala niya ginawa yun. Oo, ngayon asawa na niya, si Mergin Maranan. Yan. Girlfriend ko yan, 1 taon. Ano kami niyan, okay kami niyan, wala kaming problema masyado niyan. Ang ano ko lang, wala daw silang problema masyado. Bakit ka nga iniwan kung wala kayong problema? Samantalang yung isa dyan, puro problema yung binigay ko. Hindi ako maiwan-iwan yan eh. Natutulog. Oo. Kaya mo, ngingiti-ngiti yan ngayon. Eh, talagang alam ko, patay na patay yan sa akin. Siya pa naman yung bigyan ko ng magandang laki. May iwan ka. Ahas talaga tong Jose Manalong to eh. Biro mo, nagkakaso na sila nung asawa niya dati. Yan. Naalala niyo yun, sila mag-asawa. Pati mga binabalik-balikan na. Tikboy talaga to si Raulo. Nagbenta ng bangin. Sumalangit na yung kanyang asawa. Alam ko, pumanaw na yun. Pero naalala niyo, may kaso yan. Iiyak-iyak pa yan si Jose Manalo nun dahil may iyak yan eh. Kasi kukulong na siya. Hindi, diba? Actually, walang kinalaman si Jose doon sa kasong yun. It's all, ang kaso yun yata ay napasok yata sa estafa na worth millions din. Malaki-laki din yun. Na kinasangkutan ng asawa. Pero, on clarification, walang kinalaman si Jose doon. Itong si Tikboy na to, talagang chismoso. Mag-asawa, nagbenta ng bangin. Bangin. Walang lupa, bangin. Yan. May kaso yan nun eh. Hagilapin nyo nilang yung mga kaso niyan. Kaya yan si Jose Manalo, I think isa rin yun ang dahilan kung bakit sila naghiwalay. Yung kaso. Ang yan tao yan dyan. Isa yan sa sindikato na laging bumubulong kung sinong sisiraan at sinong tatanggalin. At ako, malamang tinirabaho niya na siniraan ako ng siniraan. Bakit? Eh siyempre, di hamak naman na mas may itsura naman ako kaysa sa kanya. Ano daw? Mas may itsura daw siya kay Jose? Puta yan, kahit ganyan lang yung itsura ni Jose na puro bukbuk, ang lakas ng sex appeal niyan. Totoo lang. Oo. Chicks magnet yan. Si Jose Manalo. Suppose that Ramos shoutout. Ba? Pero hindi yan ubra si Jose sa akin. Sabi ko sa'yo. Kanta lang eh. Si Anjo Iliana, mukhang may pagtingin. Pinalitan. Malamang idea niya yan. Si Jose Manalo, mukhang may, ang layo, di ba? Ang pangit. Kasing pangit ng ano niya, ugali, tsaka ng... Nararamdaman niyo ba yan? Nararamdaman niyo yung pagka-bitter ni Anjo Iliana? Anyway, naalala ko lang, naikwento ko lang sa inyo, isa yan sa sindikato yan, yung sa Manalo. Kita nyo, wala makatrabaho sa labas niya kasi masama ugali eh. Wala makatrabaho sa labas. Din pa ni Jose Manalo magtrabaho sa labas. Paldong-paldo na siya sa loob ng Itbulaga. Ikaw nga mismo, wala ka ng trabaho eh. Nagmamakaawa ka nga sa mga politiko, sa'yo rin galing yan. Nagmamakaawa ka kina Jinggoy na gusto mo magkaroon ng regular work. Di ba? Sino kayo? Gago to si Juliano ngayon. Papasukin mo ang Senado para isa ka na masakit ng ulo. At yan, happy naman ako sa kanila kung happy sila na nagsasama sila. Happy daw pero bitter sa paninira. Anak na. Ito naman pass na to eh. Nakaraan na to. Ano na ako sa kanta. Natawa lang ako. Talagang ano no, yung papalitan pa yung kanta para lang maasar ako. Hindi naman ako naasar, natatawa ako. Pero paring Joey, paring Vic, habang kinakanta na iba na yung lyrics, hindi na si Anjo Iliana. Bakit naman kasi, TBJ, bakit naman kasi pinalitan yung lyrics? Ba't na lang kayo gumawa? Pinalitan nyo yung lyrics, nandun ba si Anjo Iliana, mukhang may pagtingin. Ang kanyang pagtingin mas malalim pa sa duling. Dapat nilagdagan na lang. Ayop. Tingin, napansin ko, tawa kayo ng tawa, Joey. Paring Joey, paring Vic, Alam mo yan,
Alam mo yung tono ni Angeliana, yung pilit na nagpapakabait, pero alam mo, Dennis kahukom siya 'to. Pero alam na alam mo, ramdam na ramdam mo yung pagkademonyo sa loob ng kanyang puso. Sa akin tumawa kayo. Basta hanggang tawa lang ha. Huwag niyo kong sisiraan ha. Alam niyo na. Huwag niyo daw sisiraan, pero siya yung naninira. Tapos pagdating ng ulo, blap lang. Blap lang. Parang Joey. Parang Vic. Okay, so it's all right. Ganyan talaga ang buhay. At least once naging original ako sa kantang lyrics. So, kay kaya pala masama dahil sa pinalitan yung lyrics ng kanta. O eto pa, 26 seconds. Man tayo, nananahimik lang ako eh. Ito lang sasabihin ko hindi po ako nagsinungaling. Sa mga tweet nagsasabi. Never ako magsisinungaling. Pag may sinabi ako, paninindigan ko. Ang sinabi ko nagbabluff ako, totoo yun. Binabluff ko pa. Baka saan tumigil na eh. Pero hindi po ako nagsinungaling. Kaya huwag niyong palalabasin na yung mga sinabi ko ay hindi totoo. Okay? Kasi kayo rin. Ibig sabihin, nambabluff lang. Pero hindi siya nagsisinungaling. Parang ito lang din. Parang kapareho din lang siya ng kanilang puon na ngayon na kanyang kinakapitan. Eto siya. You know, mahalaga sa amin yung word of honor namin, no, sa pamilya. So kung sinabi namin na papaniguraduhin namin na lahat ng hearing na sinabi ng ICC na umattend siya, papaniguraduhin namin na nandun siya at nag-attend siya. Kaya pala, mahalaga pala ang palabra de honor sa pamilya Duterte. Kaya pala nung sinabi ni Digong na tatapusin niya ang problema sa droga in 3 to 6 months, hindi natapos. Okay? Ganun kahalaga ang palabra de honor sa pamilya Duterte. Kaya yung sinabi ni Digong na adik bangag si BBM tapos binawi niya, yun pala yung pagpapakita ng pagpapahalaga sa salita. Yung sinabi rin ni Sara na ilalabas niya yung mga ebidensya niya tungkol kina Lisa Marcos at saka kay BBM at saka kay Martin, kaya pala hanggang ngayon wala siyang ipinapakita na mahigit ng 1 taon. Sabi ko na sa inyo, magtiwala ka na sa sinungaling. Maniwala ka na sa sinungaling, wag lang sa pamilya Duterte. Nilalaro ka niya ng kanyang salita o bakit nagkakaburahan na yung buti na lang na i-content natin yun no? Yung pagpipiknik ni Sara sa kasagsagan ng Bagyong Tino. Kuya Bagjet, ang meron sa mga Duterte ay palabra de urat. Okay. Wala na. Kaya yan yung mga pinakita natin ngayon. Anong oras na ba? Okay. May tunog. Carolina Conanan, magandang hapon po, ma'am. Wala